is here to stay. Yan ang isiniguro ni US President Donald Trump kung saan inaasahang maisasara agad ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Chinese parent company na ByteDance bago ang itinakdang deadline sa April 5. Matatanda ang binigyan ng 90-day reprieve ban ni Trump ang TikTok matapos panandali ang ipahinto ang operasyon nito sa Amerika dahil sa umano'y banta sa kanilang seguridad. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Inaasahang magsasara agad ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at ByteDance, ang Chinese parent company ng TikTok, bago ang itinakdang deadline sa April 5 ayon kay US President Donald Trump. Magugunit ang itinakda ni Trump ang naturang deadline noong Enero dahil sa umunoy mga banta sa seguridad ng kanilang bansa, gayong ang TikTok ay pagmamayari ng ByteDance na nasa ilalim ng kontrol ng China. Dito sinasabing na-access raw umuno nito ang mga personal information ng bawat taong gumagamit nito. Giit ni Trump, marami raw anya ito sa ngayong potential investors para magpatuloy ang operasyon nito sa kanilang bansa at nakahanda rin daw umano itong i-extend ang deadline sakaling hindi ito umabot. Ayon sa huling pagtaya, nasa mahigit 170 million na ang kasalukuyang gumagamit ng nasabing social media platform sa Amerika. Samantala, pumalo na sa mahigit 2,000 individual ang nasawi sa naganap na 7.7 magnitude earthquake sa Myanmar noong Biyernes. Maraming gusali ang nawasak, kabilang ng mga templo at may ilan rin ang natrap mula sa mga guho ng mga nasirang istruktura. Habang umakyat na rin sa 19 ang bilang ng mga nasawi sa Thailand dahil sa bumagsak na skyscraper dulot pa rin ng naturang lindol. Gumamit ng mga scanning machine at sniffer dogs sa hindi pa natatapos sa skyscraper at ayon sa Bangkok Deputy Governor, agad na nagtatrabaho ang mga rescuer upang makahanap ng paraan para maabot ang bahagi kung saan may natukoy na senyalis ng buhay 3 araw matapos ang lindol. Sa iba pang balita, natagpuan naman ng Red Crescent Palestinian Civil Defense at United Nations o UN ang bangkay ng 15 emergency at aid workers sa isang mass grave na natabunan ng buhangin sa Gaza Strip, Palestine. Ayon sa UN, pininiwala ang pinatay ng puwersa ng Israel ang mga naturang responders habang sumasagip ng buhay sa rehiyon. Hustisya naman ang panawagan ngayon ng UN para sa mga namatay na individual habang wala pang komento ang Israel patungkol sa naturang insidente. Samantala, ayon naman kay UN Agency for Palestinian Refugees Head Philip Lazzarini, umakyat na sa mahigit 400 aid workers ang mga nasawi mula na magsimula ang gera sa pagitan ng Israel at militanting grupo na Hamas. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.